Yes, Sir Michael, baka may gusto ka pasalamatan o batiin ngayong hapon sa ating mga kababayan. Unang-una po, gusto kong magpasalamat sa mga sumuporta, nagtiwala, nagdasal para sa akin. Hindi nyo lang po ako pinanalo bilang konsehal. Naging number 1 po tayong konsehal. Wow. Maraming salamat po sa mga sumuporta po. Siyempre, ang aking ama, former Mayor Lito Fausto, at mga aking kapamilya, kaibigan, ang buong puwersa ng pag-asa. At siyempre po, mga Talaveranyos, maraming salamat po. Yes, welcome Sir Conse Michael Pausto sa ating programa Good Morning Talaveranyos. Sir Conse, ito ang ating number 1 question. Parang mahirap no? Tuhan lang tayo. Mo sa mga oras na ito na nanalo ka bilang konsehal ng bayan. Number 1 ka pa, take note. Una po, siyempre napakasaya. Overwhelmed nga po ako nung simula. Tuwan-tuwa po sa aking pagkakapanalo at very excited na po na makapaglingkod sa bayan ng Talavera. Paano mo naligawan ang ating bayan na para mapaupo sila na ako iboto ninyo, na ako ihalal ninyo? Paano mo sila nabigyan ng pagkakataon na ikaw ay iboto ng bayan ng Talavera? Siguro po, in terms of sa preparation, bago po ako nag-decide na lumaban, nag-usap po kami ng aking ama. Sabi ko po kasi, para po siguro maibigay ko ng buo yung aking sarili, sinigurado ko po na emotionally, spiritually, physically, Yes. na buo po ako at desidido po lumaban para masigurado ko po na pinapasok ko ay gusto ko talaga Correct. at gagawin ko po ang aking po makakaya. Malaking bagay rin po yung aming pag-iikot. 2 beses po kami nag-house to house sa 53 na barangay ng bayan ng Talavera na nakatulong po sa siyempre na makilala tayo mga tao, marinig nila ang aming mga plataforma, ang aming mga gustong gawin para sa bayan natin Talavera. Magaganda po ang naging programa namin, yung Pag-asa at Saya. Ayun. Meron din po kasi naging entertainment. At saya dahil may entertainment na. Yun po yung una naming ikot na kung saan na puwera po sa nagpakilala kami, sinabi po namin ang mga layunin namin para sa bayan ng Talavera. Meron din po konting tawanan at sayawan. So meron po kaming pinakita namin yung fun side namin, yung entertainment side, pero pinakita rin namin yung serious side namin na kung saan, ano ba yung gusto natin para sa bayan ng Talavera. Tama, napanood natin na kamukha ni Konsehal Macalinaw. So, Yes. siya, di ba? Konsehal C2. Ang galing mag-host. Yes, napakagaling. Okay. Napakagaling. Ano ang masasabi natin na Konsehal Michael sa mga panahon na maibalik lang natin? Yung panahon nila Mayor Maliwat at saka nila Mayor Manolito Fausto, ibig ko sabihin, meron ka ba sakalang in-idolize? Nagagayahin ko to, kailangan pasukin ko ang mundo ng politika. Yes po. Yung mula po kasi sabi ko nga po dati na lumaki po ako nang merong dinadalang alab ng paglilingkod dahil mula po pagkabata nakita ko po aking ama former Mayor Lito Fausto. Yes. Yung paglilingkod niya sa bayan, bata pa lang ako pag lumalabas nakikita ko paano siyang makisalamuha sa ating bayan kumbaga po pagka namulit ka sa ganong klaseng pamilya, lolo, ama mo, mga former mayor, kumbaga lalaki po siguro sa'yo na parang namulit ka sa ganon sa pagsiservisyo sa bayan. Diba? Kaya, at bilang aking ama, na pinalaki po kami bilang po yung aking ama, pinalaki po kami ng magandang pamilya, pinag-aaral kami sa magandang paaralan, at talagang siya po ay naging fondasyon, kumbaga talagang para siya po ay naging idolo ko na gusto ko, paglaki ko, parang ako rin yung tatay ko. Parang paglaki ko, gusto ko maging, baka maging vice mayor ka, ha? Nako! Okay. Alam niyo po basta po ngayon po masasabi ko talaga pong nilalasap ko at nagpapasalamat ako sa pagkakapanalo bilang konsehal. Pagbubutihan po natin, pagsisipagan po natin. Kung iyong maalala, papaano mo naranasan o naisipan, nasasaba ko o papasukin mo ang mundo ng politika? Alam niyo nga po, parang nabanggit ko kanina na namulat ako sa ganong pamilya, yung magiging lingkod bayan. Katungkulan. Parang meron po akong malalim na, kumbaga, hindi karanasan yung parang ilalim po ng pamilya sa serbisyo publiko. Kumbaga po, bago po ako nag-decide, sa totoo lang po, siguro mga high school, college, nasa isip ko na po yan na baka dumating oras na pwede na mapunta na ako na maging isang public servant. Ang hinintay ko lang po siguro yung talagang right timing na kung saan nung kinausap po ako ng aking ama, meaning full support na rin siya sa paglabang ko.
At nung tinanong niya ako, wala pang 2 segundo siguro, umuo agad ako. Ibig sabihin, ganun ako Ayun. kabola ang loob ko. At matagal ko nang hinihintay yung pagkakataon na yun. So nabanggit mo na yun nga, may nagsabi sa'yo na tumakbo ka. Mm. Ulitin ko lang ulit sa katanungan. Sino ang unang tao na nakakita ng potential mo na, magiging isa kang politikong tao? Parang gano'n ang dating. Sino ang nakapansin na meron kang magiging pwesto? Alam nyo po, siguro hindi ko sigurado kung sino man yung pinakaunang tao. Mm. Pero masasabi ko na isa sa mga una, syempre aking ama. Dahil Sige, yun dito. nga, yung pagkakakausap niya sa akin, na nakita niya na mukhang yung kung paano kong makisalamuha sa tao, paano kong makisama, at siguro na experience ko na rin sa trabaho, baka pwede ko sa maging lingkod bayan. Ayun, tama. So, in-expect mo ba na mananalo ka bilang konsehal ng bayan? Alam niyo po, kung Ramdam mo na yun, di ba? Kung yung mga Mhm. pagtanggap sa'yo ng tao, nararamdaman mo din. Naramdaman mo ba para sa katanungan na magna-number 1 ka or papasok ka lang sa konsehal? una po, habang kami po nag-iikot, sabi ko nga 2 beses, unti-unti po siguro nabubuo yung pakiramdam na mukhang may chance tayo manalo. Okay. Habang tumatagal, mukhang mananalo tayo. Hindi ko po actually talaga in-expect na magna-number 1 tayo. Pero gaya nga na nasabi ko kanina, dahil sa sipag na ginawa ng buong grupo sa pangunguna ni Mayor Aris Gaboylim, Yes, oo. ang ganda po naging ikot namin, ang ganda ng mga naging pinakita namin, ang ganda ng mga plano namin para sa bayan ng Talavera. Puro siguro ang nakatulong para po hindi lang ako basta manalo, hindi mag-number 1 pa. Yun ba? Ang galing. So talagang inisip mo, gusto ko number 1 pa ako, parang ganun. Actually, ang start ng puso mo. pinakita ko lang po, basta yung best, magsipag lang po, pakilala mo yung sarili mo, anong gusto mo. Binabanggit ko nga po, pero sa alab ng paglilingkod na dinadala ko, Oo. dapat masabayan ng kaalaman at karanasan kung saan po pwede ko magamit yung aking work experience bilang isang fund manager, mahigit isang dekada rin po. Pag sinama niyo po ang puso o alam na paglilingkod at kaalaman, baka po malaki ang maitulong din natin. Actually, nasa pagsalita mo na nga yung isang politikong tao na actually, yung mga nagsasabi ng maalab, talagang ramdam mo yung para sa bayan, yung pagiging paglilingkod. So, nung panahon na, eto na, bilangan na, nasaan ka? At saka anong nararamdaman mo nung nagbibilangan na? Siyempre po, hindi natin maiwasan meron tayong kaba habang Siyempre. dahil unang beses ko po lumaban. Yes, oo. Bilang konsehal at andun po kami sa headquarters kasama ang buong grupo. Sa sila may Aris Gaboylim, meron po. Nandun ka ng time na yun. Opo, sinusundan po namin yung Sa kumbaga Cebu. yung from the start, yung counting. May time pa nga po na parang una nasa 7 ako, gano'n. Oo. So may kaba po siyempre. Actually, hindi lang Talavera ang sumubaybay during that time. Talagang alam mo ba ang Talavera ay sumikat dahil sa bilangan sa lahat, sa mayor, sa vice mayor, sa konsehal. Inabangan nila yung mga magwawagi ng gabi na yon. So, bilang isang konsehal naman na konsehal Michael, ano ba ang hihintayin ng taong bayan sa'yo? At ika nga, malapit ka ng, uupo ka pa lang, di ba? Opo. Malapit ka ng umupo, ika nga. 26 to June 30 po. Ano ba ramdam mo? Papalapit na yung oras mo na ikaw naman ang magsisilbi sa bayan. Yung po, asahan niyo po na sabi ko nga, pagbubutihan ko, pagsisipagan ko, alam niyo naman, bukas po ang aming tahanan para sa mga nangangailangan. Andyan po ang aking ama para gabayin ako Correct. upang makapagserbisyo na mas mabuti. At hindi ko po hayaan na nandun lang ako sa Sangguniang Bayan nang hindi ako nakakapag siguro contribute na maganda sa termino ko to, sa 3 years. Sisiguraduhin ko po na meron tayong magagawang maganda, yung kumbaga masasabi mo talaga na hindi ka lang basta naging konsehal dyan. Kumbaga talagang alam mo sarili mong meron kang nagawa o na-contribute na malaki para sa pag-unlad ng bayan natin. Paano ba makikilala ang isang Michael Fausto na halimbawa na nagampanan mo na yung trabaho mo bilang isang konsehal ng bayan? Paano nila aalalahanin si Konsehal Michael yan? So, meaning, ano ang magagawa mo sa bayan ng Talavera? Na para bang, ika nga, magiging batas
para sa ating bayan. Oo. Dagdagan ko lang po siguro sa una, dahil nakita yung palangiti ako. Okay. Yun po siguro isa sa mga nila napapansin pag may palangiti. Yun yung isa sa mga naalala sa akin, tsaka yung dimples ko. Saan niloloko pa akong ganun. So yun po isa sa nababanggit sa akin, palangiti, ganun. But dun po sa pagdating po sa trabaho, o sa pagiging konsyal, ang sabi ko po kasi, minsan kasi ang tanong sa akin, ano ba, tututukan mong sektor, ano ba, eksakto, ano. Sabi ko kasi, given na mayroon po tayong experience sa fund management, ang talaga pong, sana tututukan kayo sa budgeting, kung sa makakatulong po tayo dun sa pagsusuri ng mga panukalang budget sa bawat sektor. Kasi po, nakikita ko na, yun po ay napaka-importante, no? At nandun din yung experience ko kasi sa fund o budget allocation. At in terms po siguro sa isa pa sa tututukan natin sa transparency. Yeah. Para sa sinasabi ko po doon sa programa namin, sa plataforma, gusto po natin na itulak o na magkaroon ng live budget hearing para po makita ng publiko kung saan napupunta ang pondo natin, saan nagagamit, kailan to nagagamit. Pangino. Oo, gusto nga namin live budget hearing Facebook, sa YouTube, para kahit nahilan nakikita at para maiwasan din po ang kahit anong mali sa paggamit dahil ano po tayo. Actually, dyan sabi kang ating bayan yung bang transparency. Sa transparency. Ang gusto nila sa kanyang napunta, yung budget, binigay sa ganito yung budget. Yes. Dito ginamit yung budget. Napaka-importante po nakikita yan ng mga tao. Yun. O, idagdag ko na rin po kasi may tinatawag tayo na yung people's participation in governance. Dahil yung iba po hindi aware na kapag po may ganyang budget hearing, pwede po sa gusto namin i-live. Actually, ang mga tao po pwedeng pumunta at manood ng personal sa budget hearing kung saan talaga nila makita ang actual ang pinag-uusapan, kung saan po nagagawin, hindi lang sa live. So, pwede rin po yung option, pwede doon sumunod ng kayo ng live. So, on the transparency side po yan. Sa iyong palagay, kahit na mag-uumpisa ka pa lang sa ating panunungkulan bilang konsehal ng bayan ng Talavera, sa tingin mo ba, nabivision mo ba, parang nag-advance tayo, may advance thinking tayo, na tuloy-tuloy ka ng may isang politikong tao? Kung mapapatunayan ko po, siyempre, sa sarili ko at sa mga tao na ako'y karapat-dapat na maging lingkod bayan ng Talavera, bakit naman po hindi? Parang yun ang sagot ko. Basta po masigurado kung nakapagtrabaho, kung may nagawa po ako, tingin ko naman po masasabi kung pwede kong ipagpatuloy ito. At tao naman din po siguro makakapag-decide kung makakapagpatuloy po ako. Tama. So sa time ba na to, ikaw ba excited na maka-work with mo, maging katrabaho mo si Mayor Aris Lim? Siyempre po, excited na excited. Yan, napakalaking bagay na makasama siya. Nakikita ko po sa kanya yung talagang yung passion niya to serve the people, at nakikita natin yung kasi po dahil kasama ko sa kampanya, nakikita po sa kanya napaka-bright, napakadami ng magagandang plano sa bayan ng Talavera. Ang sarap po makatrabaho ng ganung tao, yung ang sarap suporta ng mga programa. Positive. Yes. Positibo. Opo. Okay, ngayon Sir Michael, napakaganda ng ating napag-usapan. Medyo mahaba na rin yung napakinggan ng ating mga kababayan. Meron ka ba na mensahe na gustong iwanan sa ating mga kababayan na nanonood ngayon, nakikinig ngayon, na para sa ating bayan ng Talaveranos? Go ahead. Again, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa bawat Talaveranos na sumuporta. Asahan niyo po na nandito ako para magtrabaho na mabuti, magsilbi na mabuti, kasabay na rin po ang gabay ng aking ama. Sisiguraduhin ko po na hindi masasayang ang kumbaga isang slot ko sa Sangguniang Bayan, at pagbubutihan ko po na masigurado na mag-progress at umunlad ang bayan ng Talavera sa iba't ibang klase ng paraan. May pahabol tayo ngayon. Concept itatanong sa atin ito. Ang Fausto ba ay muling sisikat at maglalakbay sa bayan ng Talavera? Journey. Patuloy na ba ito ulit? Well, yes po, given na nandito na po ako bilang konsehal ng bayan ng Talavera. Andiyan na po talaga tayo para maglingkod at makikita. Sabi ko nga po, kung magiging maayos naman po at magandang performance natin, nakikita pong pagpapatuloy po natin to.
Ayun. Dala ang pangalan Fausto. At Yun. maliwat na rin po. Maraming salamat. Of course, Maliwat family, Pausto family. Ayan. At siyempre, batiin natin DVF. Gatas ng Kalabaw. Owned and managed by Kuya Danilo Fausto. Ayan. Napakasarap po ng mga pastillas nila at saka mga gatas. Okay naman dyan, Kuya Danilo. Ayan.